kayo ang lahat para sa ating panalangin. Hazel, pwede bang pangunahan ang ating panalangin sa araw na ito? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nais ko kayong tanungin. Nakain na ba kayo ng almusal? Nakain na sila ng almusal. Sino ba hindi dito kumain? Napakagaling kumain ng lahat. Dapat talaga nung kakain tayo bago tayo pumasok sa paaralan upang hindi tayo himatayin. Tama? Tama. Ngayon, anong mga ulam nyo kanina? Kumain talaga kayo? Anong ulam nyo kanina? Jofel? Wow, itlog! Kumain si Jofel ng itlog. Ikaw naman, Hazel. No, si Hazel kumain ng hotdog. Masarap ang hotdog, Hazel, di ba? Napakagaling. Dahil kumain ng lahat, sa tingin ko ay meron na kayong mga enerhiya para makilahok sa ating klase ngayon. Tama ba? Tama. So, bago natin sisimulan o bago ko ipapakilala ang ating tatalakayin sa araw na ito, meron akong inihandang laro. At ang larong ito ay tinatawag na 4 Picks, 1 Word. Alam niyo ba ang larong ito? Meron nang nakakaalam kung anong larong ito, kaya sa tingin ko ay madali na lang ito para sa inyo. Kaya ito ang mga larawang aking inihanda. Ngayon, nais kong ibigay mo ang isang salita para sa 4 na larawang ito. Ito ang uunahin natin. Ano ang nakikita niyo sa unang larawan? Tama, ito ay si Amihan. At si Amihan ay ang tagapangalaga ng brilyante na hangin. Magaling. Ito, ano naman ito? Tama, ito ang kapangyarihan niya ay apoy. Ito, ano naman ito? Tornado. Magaling. At ang panghuling larawan ay tama, si Sandri Perena. Kung alam na alam nyo ang palabas na Encantadia. Nanonood ba kayo? Galing. Napakaganda ang panoorin na Encantadia, hindi ba? Ngayon, kung nanonood kayo ng Encantadia, sino ang Sandri ito? Tama, ito si Sandri Danaya. At si Sandri Danaya ang tagapangalaga ng brilyante na lupa. Magaling. So, ano sa tingin nyo ang isang salita para sa 4 na larawang ito? Sino ang gusto sumagot? Yes, Mary Grace. Tama, ito ay si Mary Grace. Ito ay kapangyarihan dahil paano nasabing ito ay isang kapangyarihan? Tama, dahil may mga kapangyarihan ang mga sangre, may mga kapangyarihan ito at ito. Kaya ito ay kapangyarihan. Napakagaling. Bigyan natin ng Darna Clap si Mary Grace. Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ding! Ang bato! Darna! Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ding! Ang bato! Darna! Napakahusay. Ngayon, pupunta naman tayo sa pangalawang larawan. Ano ang nakikita niyo sa unang larawan? Tama, ito si Rizal. At ang pangalawang larawan naman ay sabi. Tama. At ang pangatlong larawan, sino nga ba ito? Tama, ito si Superman. At ang pang-4 na larawan, sino ito? Gian. Tama, ito si Darna. Nanonood ba kayo ng Darna? Nanonood sila ng Darna. Nanonood rin ba kayo ng Superman? Napakahusay. Ngayon, anong sa tingin nyo ang isang salita para sa 4 na larawang ito? Dr. Si Rizal, Andres Bonifacio, si Superman, at si Darna. Ano sa tingin nyo sila? Ano sila? Napakagaling at Tina. Sila ay mga bayani. Napakagaling. So, ang ating mga salitang nabuo ay kapangyarihan at bayani. Ngunit bago yan, bibigyan muna natin ng Darna Clap si Athena. Alam niyo naman kung ano ang Darna Clap, diba? Kaya sabay-sabay tayo.
Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ding! Ang bato! Darna! Napakahusay. Ngayon, ang tatalakayin natin ay konektado sa ating laro kanina. Kaya, konektado palang kapangyarihan at ang bayani. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa ano kaya? Patungkol sa ipiko. Magaling. Ano nga ba ang hindi pwede magaling? Ipiko. Ang ipiko ay isang tulang pasalaysay na ang paksa ay tungkol sa pakikipagsapalaran, katapangan, at kabayanihan ng mga pangunahing tauhan. May mga pangyayari sa tulang ito na hindi kapani-paniwala, ngunit nagbigay ng aral. Ano nga ulit ang ipiko? Maaari niyo bang basahin? Bago yan, basahin muna natin lahat, then kayo naman ang babasa. Ngayon, sabay-sabay natin basahin kung ano nga ba ang ipiko. Ngayon, maaari niyo bang basahin kung ano ang ibig sabihin ng ipiko o ano ang ipiko? Sabay-sabay kami lahat. Napakahusay! Dahil nabasa niyo ng napakahusay niyo magbasa, ay bibigyan natin ang ating mga sarili ng barangay club. Alam niyo ba kung paano gawin ang barangay club? Ganito. Ngayon, sabay-sabay tayo, bibigyan natin ang ating mga sarili ng barangay club. Napakahusay! Ngayon, meron akong babasahin kwento sa inyo na tungkol sa ipiko. Handa na ba kayo? Dapat handa na kayo, hindi maaaring hindi. Dapat handa talaga. Kapag papasok tayo sa palon, dapat handa tayong matuto. Handa tayong makinig sa ating mga guro. Tama? Tama. Ngayon, ang ating kwento sa araw nito ay tungkol sa ipikong ibalon. Narinig niyo na ba ang kwento nito? Hindi pa. Kaya aking ipaparinig sa inyo kung ano nga ba ang kwentong ibalon o ang ipikong ibalon. Sa baltog ay nakarating sa lupa. Ang kwentong ipiko. Si Baldog ay nakarating sa lupain ng ibalon. Saan na nakarating si Baldog? Tama, siya ay nakarating sa ibalon o sa lupain ng ibalon. Dahil sa pagtugis niya sa isang malaking baboy pango, siya'y nanggaling pa sa lupain ng Batawala. So, paano nga ba napadpad si Baldog sa lupain ng ibalon? Dahil sa pagtugis niya na baboy rango na panagaling mo, Joanna. Ngayon, mayaman ang lupain ng ibalon. At doon na siya naninirahan. Siya ang kanilang hari. Pagpagpag ni Baltog sa lupain ng ibalon, naging hari si Baltog. Si Baltog ang naging hari ng ibalon. Naging maunlad ang pamumuhay ng mga tao. Subalit, may muling na kinakatakutan ang mga tao. Ano kaya ito? Isang malaki at mapaminsalang baboy rango. Matuwing sumasapit ang gabi, ay namiminsala ito ng mga pananim. Si Baltog ay matanda na. Nung dumating ang araw na ito, si Baltog ay matanda na. Kaya, hindi na niya kayang makipaglaban. Kaya, ang ginawa ng kanyang kaibigan ay tinulungan niya si Baltog. At ang pangalan ng kaibigan ni Baltog ay si Handlong. Pinamumuan ni Handlong ang mga lalaki ng ibalon upang kanilang lipunin ang mga dambuhalang buwaya, magbabangis ng tangaraw, at lumilipad ng mga kating, at mga halimaw na kumakain ng tao. Napansin niyo ba kay lumilipad
mga pating. Nakatakot. Napatay nila ang mga ito. Malipad sa isa. Ano ba ito? Ito ay ang enkantadang na nakapag-aanong magandang dalaga na may matamis na tinig. Ito ay nagngangalang si Oriol. Oriol. Ito ay nagngangalang si Oriol. Tumulong si Oriol sa paglipol ng iba pang mga masasamang hayop sa ibayon. Tinulungan sila ni Oriol. Naging payapa ang ibayon. Sa tingin niyo, tapos na ba ang kwento? Hindi pa. Dahil ang mga tao sa ibayon ay umunlad. Tinuruan niya ang mga tao na maayos na pagsasaka. Ang mga pinatauhan ni Handong ay tumulong sa kanyang pamamahala at pagtuturo sa mga tao ng maraming bagay. Ang sistema ng pagsulat ay itinuro ni Sugal. Itinuro ni Ginahong Pandak ang paggawa ng palayok na iluan at iba pang kagamitan pang pagluluto. Si Hablon naman ay nagturo ng mga tao sa mga tao ng paghabi ng tela. Si Ginantong ay gumawa naman ng kauna-unahang bangka ng araraw, itak at iba pang kasangkapang sa bahay. So ngayon, ditong banda ng kwento ay nagtutulungan na ang mga tao sa ibalon. Kaya ang ibalon ay, anong nga ulit iyon? Ibisya? Tama, ang ibalon ay umunlad. Kaya kapag tayo ay nagtutulungan, ang ating bansa ay uunlad. Naging lalong maunlad at masagana ang ibalon. Sa tingin niyo tapos na ang kwento? Umunlad na ang ibalon. Hindi pa. Dahil kahit umunlad ng ibalon, may isang halimaw na namang sumpot. Sino naman kaya ang halimaw ito? Nasunira sa kapayapaan ng ibalon. Ito ay kalahating tao at kalahating hayop. Nakikita na ba kayo ng isang hayop na kalahati at kalahati naman ang tao? Hindi pa, hindi ka may paniwala ang story ito, hindi ba? Siya ay si Rambo. So, ang ngalan ng kalahating tao at kalahating hayop ay si Rambo. Nagagawa ng bato ang mga tao. Naku, nakakatakot, hindi ba? O, hayop. Kahit pala hayop, nagagawa ng bato. Sa kanyang maingkanto, may nakatangkang pumatay sa kanya, supalit sinamantagad na naging bato. So, kaya may nagtangkang pumatay kay Rabot, ngunit hindi siya nagtagumpay at siya ay ginawang matuin ni Rabot. Nabalitaan ito ni Bantong at inihandog niya ang sarili kay Handlong upang siyang pumatay kay Rabot. Nabalitaan ito ni Bantong, kaya sinabi niya kay Rabot, Rabot, ako na ang papatay at ako na ang bahala sinabi niya kay Handlong, na Handlong, ako na ang bahala kay Rabot. Kaya, kung nalaman ni Bantong, isang araw ay tulog na tulog si Rabot. Kanya itong pinatay habang natutulog. Namatay si Rabot. Dahil habang natutulog siya, ay pinatay siya ni Bantong. Ano kaya sa tingin mo ang mga susunod na kwento? Kaya, sa tingin niyo kaya natutuwa ang mga Diyos at Diyosa dahil sa ginawa ni Bantong? Tama, Leslie. Hindi natuwa ang Diyos sa ginawang kataksil na pagpatay kay Rabot. Di umano, kung samaman si Rabot ay dapat binigyan pa rin ito ng pagkakataong magtanggol sa saglit. Pinarusahan ng Diyos ang ibalon sa pamamagitan ng isang napakalaking baha. Nasira ang mga bahay at tanim. Nawala
nila ang kasaganahan at kapayapaan sa ilalim. Kahit na pumatay na ang kalahating tao, kalahating hayop na sila po. Nang kumalat na ang tubig, iba na ang anyo ng ibalon. Nagpanibagong buhay ang mga tao ngayon ay sa pamumuno ni ganito. Kaya doon nagtatapos ang ating kwento. Ngayon, ano ang nangyari ulit sa kwento? May nakikita ba kayong mga hindi ka pinipaniwalang kapangyarihan? Tatanungin ko si Glider. May nakikita ka ba doon sa kwento na hindi ka pinipaniwalang kapangyarihan? Napakagaling, Glider. Nakita doon, narinig daw ni Glider na si Bundok daw ay kalahating tao at kalahating hayop. Hindi ba napaka-imposible nyo? Ano pa ang nakikita nyo? Hindi ka pinipaniwalang kapangyarihan. Ano nga ba ang kapangyarihan ni Rabot? Juana? Tama. Nagkagawa niyang bato ang tao at hayop. Dito ba sa atin meron pa nakakagawa ng gagawin bato yung tao at hayop? May nakikita ba kayong ganon? Wala, hindi ba? Kaya hindi ito kapaniwala. Dahil ang kwentong epiko naman ay hindi talaga kapani-paniwala. May mga kapangyarihan talaga hindi kapani-paniwala, ngunit ito ay tungkol sa kabalimihan. Kung kayo si Banto, gagawin na rin bang pataksil ang inyong pagpatay kay Rabot? Sa tingin nyo? O Feby? Magaling, hindi rin gagawin ni Feby yun. Dahil kung gagawin na niya yun, dapat patas silang lumaban. Dapat lahat silang dalawa ay lalaban ng patas. Dahil sabi nga ng Diyos sa kwento, kahit gano'n man kasama ang isang tao, dapat hindi mo pa rin ito agantihan ng pataksil. Dapat gagawin ng patas ang labanan. Ngayon ang ating kwento sa araw na ito. Masaya ba kayo nung narinig ang kwentong ibalon o ang ipikong ibalon? Tama, dahil may mga natutunan kayo dito, no? May nakikita kayong mga kakaibang kapangyarihan, mga hindi ka panipaniwala. Hindi ba? Gaya ng ating mga pinapanood na, ano nga ulit yun? Kung nasa ating palaro kanina, Encantadia, Darna, Superman, at iba pa. Gaya nun, ang kwentong ibalon ay may hindi ka panipaniwala rin kapangyarihan. Kaya, naiintindihan na kung ano ang ipiko. Tama. So, napakagaling ng aking mga estudyante sa araw nito. Kaya, bibigyan natin ang ating mga sarili na mosquito trap. Ito, ganito. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isang lamok, dalawang lamok, daming lamok. Nagpuha ba? Kaya sabay-sabay tayong lahat. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isang lamok, dalawang lamok, maraming lamok. Napakagaling ng pagkakasin mo sa araw nito. Kaya dahil alam nyo na kung ano ang epiko o may ideya na kayo kung ano ang epiko, dahil ito ang pinalaki natin kanina, magkakaroon na tayo ng dila, magsasagot na tayo. Ihahati ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito naman ang pangalawang grupo. Ang unang grupo, ang isasatulan nyo ay tungkol sa Encantadia. At dapat nasa inyong dula ang pag-aaway ng mga sangre at ni Hagorn. At sa pangalawang grupo naman, ang inyong isasadula ay ito tungkol sa Darna. Dapat nasa inyong dula ang pagtatanggol o ang pagliligtas ni Darna sa mga taong nanakawan. Naiintindihan? Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para maghanda. Okay, tapos na ba ang lahat? Napakagaling. Ngayon, inyo na itong ipipresenta sa harap. Ayun, napakahusay ng ating mga estudyante. Naiintindihan talaga nila kung anong epiko at sa inyong tula. Ano ang inyong mga nakikita? Tama, may mga hindi panipaniwalang kapangyarihan, ang mga sangre, at meron din hindi ka panipaniwalang kapangyarihan, si Darna.
ay tinatawag na epiko. Napakahusay. Kaya, dahil alam niyo na kung anong epiko, meron akong ibibigay na worksheet sa inyo. Ang inyong gagawin ay didiligan niyo lamang ang titik ng tamang sagot na inyong tindihan. Galing. Ito ang inyong mga pagkakasay. Kaya hindi ko na patatagalin pa mga bata dahil tapos na tayo sa ating tatalakayan na sa araw na ito ay paalam na at hanggang sa muli nating pagkikita.